After how many hours of traveling? Wow, it's just... Wow. Actually, sulit na to kung ito, 200. Tapos may Yakult pa ako, tsaka may tubig pa ako. Punta ako ngayon ng train. And actually, pinag-iisipan ko kung kakain muna ako or mag-withdraw or pupunta na ako ng hotel. Pero I think kakain. Hindi, pupunta na ako ng hotel kasi baka mahal yung food dito. Diba? So usually sa mga airports naman kasi mahal yung food. So ayun, mag-train na tayo from here, Narita International Airport Terminal 2. Punta tayo ng Ueno. Let's go! Okay guys, so mag-withdraw muna tayo. Ano ba to? And so insert our card muna. I'm using Maribank or Cbank. And so let's choose English. So withdrawal tayo. Confirm savings. Confirm. So let's withdraw 20,000. So, ang nabawas sa akin ay 20,000. So, 7,700. Ang conversion niya is same lang. So, parang may 200 yen lang na processing fee. Kakalabas ko lang ng train, just mga 1.5 hour yung biyahe ko kanina mula airport hanggang dito. Hanapin ko pa yung hotel ko dito sa Ueno. So ito na, nasa Ueno area na tayo. Gutom na ako. So maglalakad muna tayo, hanapin natin yung hotel. Wait lang. After how many hours of traveling? Grabe. Uy, ito na oh. So, sobrang dami daw ng mga tao doon. Mga kiosk ba yun? Or mga... ang tawag doon? Nakalimutan ko na. Basta yung kukuha ka ng mga soda or inumin. Vending machine. Ayan. So... ang dami din sa Japan nun. And tawid na tayo habang naka-green. Oh my god, the streets of Japan. So nakatawid na tayo. Bali yung hotel ko pala is 6 minutes walk away siya from the Inaricho station. So if alam niyo yung My Stays Hotel Ueno, Inaricho. So doon kasi nagstay
yung Klook Creatorverse na napanood ko. So, I chose na doon na din ako magstay. Kasi mura. And accessible naman siya. So, ito, naglalakad-lakad na ako. It's November 11 and 2:43 PM pa lang. Pero sobrang gloomy na ng weather. Kita nyo naman. Medyo malamig na din guys actually. So, buti na lang I decided na mag-sweater ako. So, pag naglalakad-lakad kayo dito no, sa mga bagong lugar, mas okay din na chinecheck nyo na yung surroundings para at least napafamiliarize na kayo sa mga establishments na nakapaligid, like mga kainan, mga groceries, convenience stores, bilihan ng kape. Cause I think importante yun no? Wait lang guys. Oh, ito na yung hotel. Ano na yung hotel? Hotel My Stays Enaricho. Ueno Enaricho. Okay. So, mag-check-in muna ako guys. And then, dito sa gilid yung entrance lang. Tara, mag-check-in muna tayo. It's almost 3 PM. So, let's see kung kapag-check-in na tayo. Tara. Hello, good afternoon. I have a reservation. It's my password. You'll be here for 5 nights, correct? Yes, for 5 minutes. So how many people will be staying tonight? Just one. Okay. So Per, copy your passport. Okay guys, 8th floor tayo. Medyo mataas yung room natin kasi ano tayo, 8th floor. Hanggang 9th floor lang to. 802. I think yung 802. Let's go. Oh, ito na. 802. Wait lang, settlein lang ako. Hello guys. Okay. Oh, finally. Nasa hotel na tayo, 2:54. After how many hours of traveling, finally andun na tayo sa hotel. Pagod na ako, na ako. So, I think, nauna ko muna gagawin is magpapahinga and then, kakain muna siguro ako sa labas. Kahit quick fix lang. Or maybe kakain muna ako kasi sobrang pagod na ako and antok na din ako. So, let's see. Sama ko na lang kayo kung kaya. Okay. Medyo nakapag-freshen up na tayo kahit hindi pa tayo masyadong fresh. So, yeah, kakain muna tayo. But, after dun pumunta tayo ng Ueno Park. So, gutom na ako. Hindi ko alam kung saan ako kakain. I think, maglalakad lang kasi ako from here to Ueno Park. Nakita ko sa map around 1.2 kilometer lang siya. So, malapit lang siya. Walkable siya. So, tingnan natin kung saan ako makakain. Sa paglalakad-lakad ko, maghahanap ako ng pwedeng makainan. Actually guys, meron palang malapit na convenience store dito. So kung nakikita nyo, ito yung hotel. Ayan.
Ayan. Tapos pagtawid ko dito, meron ng convenience store. This one. So, tara, check natin. I want something to eat. Ang galing kasi in less than 1 minute or 20 seconds or 30 seconds, meron na palang convenience store malapit sa hotel natin. So, hindi na tayo magugutom. And makakain natin lahat ng cravings natin. Pero gutom ako ngayon, so check natin what can we still buy. Frozen goods. Ito na yung mga pagkain. Pakita ko sa inyo. Tofu. Cold cuts. Gulay. Drinks. Of course, i-try natin to. Tapos, buy na din tayo ng water kasi kailangan natin ng water. Guys, ito yung paborito ko. I mean, hindi ko pa kinakain pero favorite section ko to. Like, look. Sweets. So nice. May mga cakes. Ano yan? Tiramisu ata. Ayan. Tapos may... hanapin natin yung pancake. Oh, may parang leche plan. Nice. Oh, this one. I-try natin yun bukas. Ayan. Ala, ito, paborito namin ito ni Bren. Oo, meron ng ganun kayo. Kaso hindi ko ata siya pwedeng kainin dito. Ito na guys, egg sandwich. Pero sa 7-Eleven ata yun eh. So dun tayo kumain. Ayan na yung binili ko guys. So, Coke, water, tsaka yung... So, ininit ko na din. I think pwede na to. Sorry guys, wala akong phone stand na nadala. So, hindi ko sure kung tama yung ginagawa ko, pero ito yung kinakain ko. Guys, Aeon Supermarket or Aeon Supermarket pala to. So, ito yung binili ko. So, lahat ng binili ko, 215 pesos pala. Actually, sulit na to. Kung ito, 200. Tapos may Yakult pa ako, tsaka may tubig pa ako. Imagine this is like 7 pieces or 6. 215 pesos. Mura na. Tapos, ayan, kaya ako minto at dito sa labas kumakain kasi nabasa ko na bawal naglalakad habang kumakain. I mean, di bawal, pero parang rude sa kultura ng mga Japanese. So, kung kakain kayo outside, make sure nakahinto kayo. Paborito namin to ni Bren sa Taiwan. Actually, pag napunta kami ng Taiwan, hinahanap namin to lagi. This is a Rex Reco. Gumawa ng sariling branding. Guys, ito yung nilalakaran natin. Tingnan nyo naman. Ganito yung mga eskinita. Ganito yung mga eskinita nila sa Japan. Kakainin natin to. So mag-unboxing tayo mamaya. Also, 3:34 na.
It's November 11, 3:34. Ang lamig na guys. For me medyo malamig na. Buti na lang naka-sweater ako, so hindi ko masyadong ramdam yung lamig. Pero sa kamay ko, sa tenga ko, I feel malamig na. Sobrang ganda at sobrang linis ng Japan. For me, I feel like wow. It's just wow. I'm so amazed right now. Ay, sana all. Mapapasana all ka na lang talaga pag nasa ibang bansa ka na maayos, no? Lalo na neighboring countries lang natin. Mapapatanong ka na lang na kaya naman pala, pwede naman pala. Bakit hindi nagagawa? Baka mabash tayo. Pero yan. Hashtag facts. Sinabing content creator na. Lakad lang ng lakad. Sorry kung baka nahihilo na kayo sa akin. Baka naboboard na kayo sa akin. Baka napapangitan na kayo sa boses ko. Huwag muna. Tapusin nyo tong vlog na to. Sige na, para makabili na ako ng mga vlogging essentials ko. Magstay ka. Pupunta pa tayo ng Ueno Park. Mag-unbox pa tayo neto. Naging diktador. Wait lang. Magmamapa muna ako. Tama pa ba kaya itong nilalakaran natin? Parang ibang vibe naman na to. Look. Ito na yata yung parang MRT nila. Or Skyway lang siguro siya. Okay, sino naman itong nilalakaran natin? Umakit tayo ng footbridge. On the way tayo sa Ueno Park. Ito parang medyo lively na yung vibe. Let's see. That's Ueno Station right there. Oh, may Apa Hotel din dun. Ayan yung Ueno Station. Ito, hindi ka alam kung ano. Ayun, si Oy Oy. Ayun no, sa paglalakad-lakad natin dito sa Ueno Park, nakita natin ang dami ng tao. Sobrang dami ng tao guys. Oops, baka nahilo kayo. Pero kasi kaya madaming tao kasi may zoo pala. Tapos hindi, may kita nyo na din pala dito yung parang sikat na Starbucks coffee. So i-flip ko yung camera, tuturo ko. Wait lang. Ito, ayan yung Ueno Zoo. Ayan, tapos ayun yung Starbucks coffee. So tara, magkape tayo since dito lang tayo nagkakape. Order na tayo ng kape dito na para bang walang Starbucks sa Pilipinas. Pero syempre iba rin yung Starbucks sa ibang bansa, diba? So, try natin. Tall size lang daw yung available. One cafe latte. Patty. Stay here, take away. For here. 500. Kahit mahaba yung pila, mabilis yung order take nila. In fairness. So, antayin natin matawag yung number ko which is 158.
I ordered hot cafe latte. So kung napansin nyo, nilagyan ko ng asukal yung or sugar syrup yung coffee ko kasi kailangan ko ng sugar rush. Enjoyin ko muna yung coffee ko dito ah. Guys, 5 p.m. Alas 5 dito sa Japan. Sobrang dilim na. Hindi lang halata, syempre kasi sa ilaw ng phone. I think pero medyo madilim yung langit. Actually, ang ganda pa sana tumambay doon sa sa coffee shop. Kaso nilalamig na ako. Lahat ng tao ngayon dito naka-sweater na, naka-puffer jacket na. Ako manipis lang na sweater. So I need to go home na. Hindi, pero mamimili muna tayo sa outlet. Tapos tadaan tayo ng GU. Mag-check tayo ng mga pwedeng mabili sa GU kasi mura lang din guys. So isama ko na lang din kayo sa GU. Feeling ko ang gulo-gulo na ng vlog na to. Sorry. Please bear with me. Wala akong hawak na tripod. Wala akong anything. I mean it's not an excuse pero please bear with me. Lakarin natin hanggang outlet. Let's go. Look guys, dito na ako sa Ameyayo Kocho Street. Shopping district ata to eh. So, ayan siya. Tara, na tayo doon. Let's go. May mga tax-free shops din naman dito. So, start na lang. Ito siya guys. Let's go. Kita na tayo sa outlet. I-videoin ko yung mga makikita ko sa outlet mamaya. I will share it with you. Sa ngayon, hanapin ko muna siya. Guys, yung fleece full zip jacket 2,990, 1,990 na lang. So 700 plus na lang ngayon. Ito, magkano ba to? Yung mga puffer jacket 6,990. May 7,990 yung may full. Tapos yung sleeveless 4,990. Ayan. Oh, this is weird. 1,990 na lang yun to. Guys, sino yung mga corduroy pants dito? 1,990. 700 plus lang to. Ang mura. Tsaka yung mga ganito oh. 700 plus lang. Ito 1,1. Ito may ganito tayo sa Pinas eh. Ayan, may mga ganyan tayo sa Pinas. 1,990. Look. Pants 3,990. Ano ito mga to? Ayan na, mga sleeveless, 1,990. $700. Spicy. Ayun, so na-realize ko na kanina hindi na ako nakapag-vlog kasi
dun sa Uniqlo tsaka GU, medyo napagod na ako guys. I'm so sorry. Sana maintindihan nyo kasi ilang oras pa lang yung tulog ko. Kaya ngayon, nasa hotel na ako. Actually, kanina pa ako nasa hotel, mga alas 8. So, para mas maaga ako makapagpahinga. Pero, before tayo magpahinga, i-room tour ko na kayo ng quick. Para just in case you guys are planning to go here sa Tokyo, I think I will also recommend this hotel. No? So, eto, quick room tour lang tayo para at least may idea na din kayo. Alam ko madami na nag-room tour dito, pero syempre, gusto ko lang din, i-room tour ko kayo. So, eto siya. Pagpasok ng pinto, guys, eto yung pinto Ayan, hindi ko to ipa-0.5. Hindi ko to ipa-0.5 para makita nyo kung gaano siya, kung ano talaga yung actual size niya. Okay, so, pasok nyo ito, full body mirror. Ayan. So, nilagay ko dyan yung shoes ko kanina. And, good for 2 people to Good for 2 people. Meron siyang dalawang tsinelas. May pang brush ng shoes dito. May pang sapatos. Tapos, may parang mini sink dito. Ito, may sink. Tapos, may kettle. Tapos, nabubuksan yung exhaust fan doon. Tsaka may pailaw dyan. Ayan. Tapos, I love na meron siyang microwave. Tapos, merong ref dito. May mga bote dyan. Ayan. So, kung gusto nyo magkape, ayan, kasi may water heater dyan. So, ayan, may pa-tsaa, tapos may pa-kutsara. So, umayos to kanina, kaso ginulo ko na lang. May mirror dito. Yan, may salamin dyan. Tapos, ito, may study table dito. Or work table. Tapos may parang cabinet dun sa taas nung ko na nilagay yung tubig ko tsaka yung mga toiletries. Ayan. So, ayan siya. Tapos, itong side naman na to. Oh, diba? Maliit siya. I think aware naman kayo na yung mga hotel dito sa Japan, no? Medyo maliliit talaga. In terms of size, parang I think mostly ng hotels ganun talaga. Pero I would say na you have to make the most of it. Ayan, kasi naman yung isang maleta. Tapos yung iba kong damit nilagay ko dito. Kasi meron siyang pa-cabinet dyan. Pa-pull out cabinet. So mas mabilis, di ba? Mas mabilis kumuha ng damit. So yung maleta ko na yun, hindi ko na siya bubuksan-buksan. Tapos ito na yung kama. May mga tawag dito, pajamas. Ayan. So ganyan lang siya guys. Sobrang pitit ng room na to. CR. Ayan. So may salamin dyan. May sink dyan. May libreng shampoo, hair conditioner, and body shampoo. May libreng toothpaste and toothbrush. Tapos, more tissue doon. May tissue dito. Bidet yung CR. Automatic, of course. Japanese toilet. Tapos, ito na yung shower natin. Nakalimutan pala akong i-vlog kanina. Sabi ko, mag-unboxing tayo. So, mag-unbox tayo na ito. So, hindi ko siya nakain the whole afternoon na nag-iikot ako sa Ueno Park, no? So, tara. Kainin natin. Or i-unbox natin. Shout out kay Sir JM Bangkisyo. Sa kanya ko to lagi napapanood. Hindi ko alam kung tama yung nabili ko, pero I think tama naman. So, paano ba siya? I think kailangan na ng straw dito, pero wala akong straw. Sorry, so tutunggayin ko na. Yeah. Kalasa siya ng Yakult. Actually, per me lang parang Yakult siya na Japanese style. Hindi siya sobrang sweet for me. Yun. Yun naman na guys. Thank you so much sa mga nanonood sa akin. Kung nandyan ka pa hanggang dito, feeling ko sobrang haba na ng vlog na to. Sana hindi ka nainip. Or kung nainip ka naman, or kung nainip ka man, sana nainip ka in a good way. May natutunan ka sa akin kahit papano. Natutunan. But anyway, ayun. So, thank you. And please bear with me. See you again tomorrow. Bye-bye.